Patuloy ang pagresponde sa mga naapektuhang residente sa Bicol Region matapos ang walang humpay na pag-ulan roon dulot ng bagyong Christine. Yan ang ulat ni Rod Lagusad. Live, Rod! Dayan, nagpapatuloy pa rin ang pagtugon ng mga lokal na pamahalaan para sa mga apektadong residente dito sa Bicol Region kasunod pa rin ng pananantala o samantala nitong bagyong Christine. Matapos ang walang humpay na pag-ulan dulot ng bagyong Christine, nalubog sa baha ang malaking bahagi ng Naga City at Camarines Sur. Sa Naga City, patuloy pa rin ang rescue operation kahit hapon na dahil marami pa ring daan ang may mataas na level ng baha. Ayon sa CDRMO ng lungsod, nakadagdag pa sa sitwasyon ng high tide sa San Miguel Bay at Bicol River na kalaunan ay napunta sa Naga River. Tumulong din ang AFP, PNP at maging ang PCG sa rescue operation sa mga natrap sa kani-kanilang mga bahay. Anila umabot ng higit 13 talampakan ng baha habang nasa 4 hanggang 5 talampakan naman sa ibang lugar. Hamon ngayon ang hindi sapat na bilang ng food packs, lalo't nasa 1,000 mga pamilya ang nasa evacuation centers. Although nga po maraming volunteers na mag-provide ng hot meals, kulang pa rin po yung mga pagkain, mga damit sa mga bata at matatanda. Saka yung tubig po, kasi may mga pumping station yung water district na kailangan na lang i-shut down. Sabi na po kami ng request sa DSWD saka sa OCD at meron na rin sila ng reply na parating. Kaya lang po yung Albay, Capsule Road, mahirap pang daanan sa ngayon kasi merong lahar load. Base sa huling advisory ng PBOX, maaring dumaloy ang lahar sa mga bayan sa southeast at southwest ng Bulkang Mayon, partikular ang Legazpi, Kamalig, Ginobatan, Daraga at Santo Domingo. Ayon sa PBOX, simula alas 12 ng hating gabi, nakapagtala na ng 8 rockfall events dahil sa tuloy-tuloy na pag-ulan. Babala ng PBOX, maaring tangayin ng pagdaloy ng lahar ang mga establishmento, pananim at maging buhay ng tao. Mas paigtingin pa natin ang ating pagmamonitor ng lahar. Meron na kaming team na naglilibot sa Bicol ngayon at tingnan kung ano ang mga river channels na posibleng daluyan ng lahar. At kukuha rin sila ng mga datos sa magiging impact ng lahar. Kaya mahalagang manatiling alerto, sumunod sa mga lahar advisories ng aming opisina at ng kanilang mga LGUs at kailangan lang handang lumikas kung kinakailangan. Ayon sa Naga CDRMO, may 11 pang biniberpikang casualty at 2 missing. Samantala, apektado din ang ilang kalapit na lugar sa matinding pagbaha. Dito sa bayan ng San Fernando sa Camarines Sur, ilang barangay ang nalubog sa baha. Dahil dito, pahirapan ang papunta ngayon sa Naga City dahil sa taas ng baha. Lalo't ito lang ang tanging daan patungo sa lungsod na nagdulot ng mahabang pila ng mga sasakyan gaya na lang ng mga truck at bus. Actually sir, yung bayan ng San Fernando naman, yes, merong pagbaha pero hindi siya ganito po kataas and hindi siya ganito ka-destructive. Masyado talaga sir, malaki yung volume na ibinuhos ng ating ulan sir. Kaya sinabayan pa sir ng high tide, kaya yung halos yung tubig natin halos walang matakbuhan sa dami po. Maraming palayan ang naapektuhan sa bayan na nagmistulang dagat. Naaanihin na lang sana pero hindi na mapapakinabangan. Habang ang mga alagang hayop gaya ng kalabaw ay apektado rin. Ayon kay Camarines Sur 2nd District Representative Enrique Villapuerte, mahigpit ang pagtutok nila sa sitwasyon. Anya, ito na ang isa sa pinakamalalang baha na naranasan ng kanilang probinsya. Tuloy-tuloy po sa aming parte at bumibili na rin kami ng rubber boat sa Manila. Ang problema nga rin po ay baha rin pala sa Quezon, hindi makabiyahe. But rest assured, yung commitment po ng local government ng Camsur ay nandyan po. Nagpapadala na rin po kami ng mga pagkain sa evacuation center at kailangan lang talaga magtulungan at dadasal po tayo na huminto na po yung ulan. Ayon sa mambabatas, nasa 80% ng lalawigan ang apektado ng baha. Dayan, samantala, kasunod pa rin na naging epekto ng bagyong Christine dito sa Bicol Region ay naglabas na ng price freeze ang Department of Trade and Industry, particular na sa mga lugar na naglabas o nagpatupad nitong state of calamity. Kabilang na dyan yung lalawigan ng Albay at bayan ng Magpet sa Cotabato. Ibig sabihin, sa ilalim ng Price Act ay may 60 days para kape, bottled water. At samantala, dito naman sa kinalalagyan ko, dito sa baybayan ng San Fernando, Camarines Sur, mapapansin nyo madilim dahil isa to sa epekto, walang kuryente dito sa bayan ng San Fernando at nananatili pa rin yung mahabang pila ng mga truck dahil nanatiling hindi pa rin humuhupa itong baha sa pagpunta dyan sa may bahagi ng Naga City. Dayan?
Ingat, maraming salamat Rod Lagusad.